Hello mga kalula! Nandito na naman tayo sa ating panibagong upload. Ayan, ang dami na nga po naglalabasan sa mga pinaggagawa nitong si Senior Aguila na sinasabi nilang Haring Aguila. Ayan, naglabasan na yung mga babae na kanilang biniktima, na kanilang ginagahasa, at pag nabuntis ito ay kanilang pinapalaglag at pinapainom ng mga mapapait na mga ugat na kung ano-ano yung kanilang niluluto at kung ano-ano yung kanilang hinahalo para malaglag lang yung bata sa sinaspupunan. Ayan. Naglabasan na yung lahat ng mga nagtitestimony at nagpatutotoo na itong si Haring Aguila ay napakadami ng mga babaeng binuntis at mga minor de edad na kanyang hinahalay at pinapapasok sa kanyang kwarto, at bago niya ito gamitin o anuman, pinapainom niya muna ito ng gatas o juice na may halo na kanilang mga linulutong mga ugat-ugat na kung ano-ano. Laging kasama niya kahit saan. Nabuntis ni Jerins. Pinainom lang ng lason. Lason sa binubuntis nung Ching Kaindoy. Sorry ha. Sorry, Day. Hindi ako marunong maglagay sa ng daho-daho. Ikaw, si Ching Kaindoy, ay nabuntis ni Jerins Kilario na pinagtulungan naman ni Jerins Kilario at Janjan Ahok na ipalaglag at malaglag ang pinagbuntis ni Ching Kaindoy na anak nilang dalawa ni Jerins Kilario. Pinalaglag, mga kaibigan. Matalino si Jeng. Matalino. Matalino. Dahil siya talaga ay nagdududa na bakit pinapainom. Ay sinundan. Dinugo. Alam niya din. Alam din ni Jeng. Nung dinugo na ang bata. Mga grabe na. Yung sinabi niyang mabalikan ko yung So, yung mga nag-adjust nga doon nila ipahouse at ipapadlock. Si Jeng ang nagpapadlock doon sa mga mag-asawang gawa ni Jerins Kilario, yung mga minors. Siya na ang katapusan ng kanilang mga kasamaan. Ang kasamaan ng kultong tutuwanto ay malapit nang matapos. Kasi abangan ninyo, mga kaibigan, ang hearing ngayong November 7. Malapit na, no? Malapit na. At abangan ang mga sorpresang pasabog sa loob ng Senado. So, hindi ko yan hindi ko yan itatouch para naman excited tayong lahat. Kahit ako'y alam ko na, mai-excite pa rin ako, mga kaibigan. So, eto na yan. Kung gaano talaga ka barumbado at walang hiya ang mga kulto, ating isisiwalat, mga kaibigan, sa anong tawag dito? Sa tulong ng ating mga magigiting na mga bayani, mga whistleblowers, victims of kapihan. Wala silang takot na ipahayag kung ano yung totoo. Kung ano yung mga pinagagawa nila, mga kaibigan, doon sa mga tao, kung ano yung plano nila. So, sa mga vloggers pala, dugtungin nyo na lang. Hindi ko excuse me. Awang ko ba bakit naputol kanina? So, ayoko nang bumalik pa. Dahil ang layo na nang narating natin, tapos babalik ulit, na. Sana'y naiintindihan nyo ako. So, ito, ang akin lang, ang pakay ko ay kakalat. At least, merong mga taong nakakaalam kung ano talaga ang angas ng mga kultong tutuwanto. Si Jerins Kilario, Janjan Ahok,
Rosalie Sanico, Karen Sanico na matagal ko nang tinatawag na isang drug lord ka pa rin hanggang ngayon. Isa ka pa rin hinahabol sa batas. Kaya ikaw, Karen Sanico, kaya ka nagtatag ng mga private armies dyan gamit ang mga tauhan ng bayanihan para nga naman hindi ka na maghirap pang manguto, para hindi ka na maghirap pang galing talaga sa from the scratch na ikaw ay nakapagtayo ng isang grupo. Hindi, sinindikato mo lang din kasama si Mama Nena. Kaya, kasi naman, kung hindi dahil kay Mama Nena, wala kayong madadalang mga tao. So, kaya ngayon, ang pag-aano naman ni Jerins, ang mga ginagawa ni Jerins is approve. Galing kay Karen Sanico at kay Mamerto Galanida na ganun ang gagawin. So, isa pa palang, isang madaling araw mga kaibigan, nung pag-akyat pa nila, isang madaling araw, alas 12 ng madaling araw, napansin at narinig ni Jeng, yung ating nagsasalita, ating in-interview kagahapon, narinig at sila ay nag-aaway ni Janjan Ahok, yung bugaw na, no? Nag-aaway sila isang hating gabi. At ito ay nagsasabi si Jerins, naka-hazard yung sasakyan sa labas ng bahay nila. Naka-hazard yung sasakyan ni Jerins dahil gusto nang umuwi ni Jerins Kilario. Gusto niya nang umuwi. So, ngayon sabi wala naman pala, ayoko na. Hindi ko na kaya ang mga paghihirap ng mga tao. Uuwi na ako. So ngayon, naghihisterical si Jerins, buti na lang, napakalma ni Janet Ahok at napapasok doon sa kwarto. Napag-usapan na, huwag kang ganyan dahil mabubulabog ang mga tao pag gawin mo yan. Napapag-usapan ang lahat. So ngayon, ang naging nangyari na usapan pala is, bibigyan na. Pagbibigyan na si Jerins. Yung Diyos nila. Pagbigyan na. Excuse me. Excuse me mga kaibigan. Pagbigyan na si Jerins Kilario kung ano man ang gustuhin nito. Including ang mga babae, kung sino yung gustuhin niya, ay mangyayari dahil nga merong taga-kumbinsi na isang bugaw, dalawang bugaw pala, sila yung magkukumbinsi sa mga bata, sa mga minors na nagugustuhan ni Jerins Kilario na magsabi, na pagsabihan, na i-recruit na pumayag yung bata dahil ikaw bata ay napakaswerte mo. Kaya pumayag ka na, napakaswerte mo. Ikaw ay andyan, dediretso ka sa langit. Pagdating ng araw, ikaw ay nakaupo sa tabi ng trono ng Panginoon. So, kailangan pumayag ikaw. So, kaya yung iba is napapapayag. Doon natutulog at nakikita ni Jeng Plaza na doon yung babae papalit-palit. Itong si Haring Aguila na ito, karapat-dapat lang talaga na wag nang pakawalan kasi ang dami-dami pang mabibiktimang kabataan ito. At ang kanyang mga kasamahan na wala nang inisip kung hindi sarili lang nila. Kaya wag na natin hayaan na makawala pa ito sa pihitan ng kulungan dahil ito ay ang mga kulto na ito walang maidudulot ng mabuti sa atin mamamayan. Ang dami na nilang naloko at ang dami na nilang napaniwala na siya talaga ang sugo ng Panginoon. Kaya sa ating vlog, kung inyong nagugustuhan itong vlog na ito,
Paki-like naman at paki-share at paki-subscribe naman si Lola at pakipindot naman yung bell para po lagi kayong updated sa mga i-upload ni Lola. And bye. God bless.